Kabanata 801, Naiintindihan. Mananatili na lang kami rito. Tumango si Rachel, at tiningnan ulit ang kanyang telepono at biglang napakunot ang noo bago sinabi kay Severin, "Sir, ang tao natin ay naghatid ng bagong impormasyon tungkol sa sitwasyon sa Tigris Hall. Mukhang masalimuot ang sitwasyon doon ngayon, kaya mas mabuti kung makuha mo muna ang kabuoang detalye bago ka magpatuloy." Tumango si Severin at muling nagsabi, "Salamat sa kanyang pagsisikap kaya natin natunton ang Tigris Hall. Siguraduhin mong gantimpalaan siya kapag bumalik siya. Sinumang matagumpay na nakahanap ng iba pang mga hall ay dapat bigyan ng gantimpala." Ngumiti si Rachel at nagsabi, "Walang dapat ipag-alala. Sisiguraduhin kung bibigyan siya ng masaganang gantimpala. Kung wala ng iba, maaari na kayong bumalik at ipagpatuloy ang masigasig na pagsasanay." Kumaway si Severin at pinauwi ang lahat. Umalis ng masaya ang apat na hallmaster matapos tanggapin ang kani-kanilang mga pil. Maaga pa noon at hindi nagmamadaling umalis si Severin. Kaya nagpasya siyang magpino pa ng mas maraming pil na maibibigay niya kina Lily at sa mga babae. Matatag na ang estado ng kanilang attainment, at sina Kira, Abigail, at Bailey na umabot na sa pinakamataas na antas ng Level 3 Warrior King ay nangangailangan lamang ng second grade low rank pil upang makatulong sa kanilang pag-abot sa Level 4 Warrior King. Kahit alam na ni Severin ang kinaroroonan ng Tigris Hall, naisip niyang mas mahalaga munang unahin ang pagpino ng mga pil para kina Abigail at Wendy upang mapahusay ang kanilang attainment. Hindi kasing liit ng Brookborn ng South Link City, at kahit na medyo malakas na sina Wendy at ang mga babae, mas mainam pa ring mapabuti pa nila ang kanilang kakayahan. Pagbalik sa itaas, ginugol ni Severin ang buong hapon sa pagpipino ng mga pil, at dahil sa paulit-ulit na pagsasanay, unti-unting tumaas ang tagumpay niya sa paggawa ng second-grade low-rank pils. Pagkatapos kumain ng hapunan, ipinagpatuloy niya ang paggawa ng hindi nagpapahinga. Pagsapit ng sumunod na umaga, may 15 pil na siya sa kamay. Bawat isa sa mga babae ay bibigyan ko ng tig-2 dahil siguradong makakatulong ito sa kanilang pagpapabuti ng attainment. May 3 pa akong natitira. Napangiti si Severin habang nakatingin sa mga pil sa kanyang kamay. Matapos paghatian ng mga iyon, bumaba siya at tinawag sina Abigail at ang iba pang mga babae. "Ayos lang ba ang lahat?" Hindi napigil ang itanong ni Naomi nang makita niyang pinatawag sila ni Severin. Matapos ang lahat, nagpunta silang mamili kasama sina Judith, Megan, at ang iba pa noong hapon, kaya hindi nila alam na nagbigay si Severin kina Larry at sa iba ng second grade pil. Wala rin silang ideya na nakamit na ni Severin ang pagiging second grade low rank alchemist, o na nakapino na siya ng mga pil na magiging epektibo rin para sa kanila. Tumango si Severin, "Masipag kayong lahat nitong mga nakaraang araw, kaya napagpasyahan kong bigyan kayo ng ilang gantimpala." "Gantimpala, hehe, ano kaya iyon?" Biglang nagniningning ang mga mata ni Lily nang marinig na may gantimpala, ngunit agad niyang sinabi, "Hindi naman pera lang, di ba? Nakakawalang gana iyon. Oo nga, mas gusto pa naming bigyan mo kami ng mga damit kaysa ilang libo. Masyadong mababaw ang pera para sa amin, at wala kaming interes doon. Bukod pa riyan, sapat ang pera naming gastusin, at hindi naman kami palaging magastos," dagdag ni Wendy na sumang-ayon. Sandaling napatigil si Severin at natuwa na hindi niya blinangko ang sarili niya sa pagbibigay ng pera. May ngiti sa labi, inilabas ni Severin ang 6 na maliliit na porselanang bote at iniabot ang mga iyon sa mga babae. "Huwag kayong mag-alala, hindi ko kayo bibigyan ng kasing babaw na pera bilang unang gantimpala ninyo. Bawat isa sa inyo ay makakakuha ng isang bote." Ngumiti si Severin at nagsabi, "Aalis ako patungong Drakcom bukas, at iiwan ko sa inyong 6 ang pagbabantay sa kaligtasan ng aking pamilya. Maaari kang makatiyak na gagawin namin ang lahat ng aming makakaya." Ngumiti si Lily, saka binuksan ang porselanang bote upang silipin ang laman. "Hindi maaari, hindi ba ito mga second grade low rank pil? Tama ba ang nakikita ko? 2 pa ang laman. Ang ganitong bagay ay mahirap makuha kahit na may pera ka." Napalunok siya sa sobrang tuwa. Si Naomi at ang iba ay medyo nahihiyang buksan ang bote at tingnan ang laman, ngunit ginawa rin nila iyon matapos marinig ang sinabi ni Lily. Nang makita nilang binigyan din sila ng tig-2 second grade low rank pil,
sandaling namutla ang kanilang mga mukha bago ito mapalitan ng pagkabigla at tuwa. Ang galing mo, sir. Mukhang nakalusot ka na bilang second-grade low-rank alchemist, kung hindi ka makakagawa ng napakaraming peel. Biglang pumasok sa isip ni Wendy iyon kaya agad niyang tinakpan ang bibig sa gulat. Oo nga, napakatalino mo. May mga tao na hindi man lang nakaka-breakthrough kahit mag-practice sila ng buong taon, pero ikaw, nagawa mo. Gulat na gulat din sina Lily at ang iba pa sa talento ni Severin sa alchemy. Hehe, ganoon ba? Hindi pa kasi ako nakatagpo ng ibang alchemist kaya hindi ko alam kung gaano kahirap iyon. Natatawang sagot ni Severin, at halos himatayin ang 6 na babae sa kanyang harapan sa narinig. Sige, naibigay ko na sa inyo ang mga peel, kaya makakapagpahinga na ako ngayong araw. Nakabili na rin ako ng tiket para sa biyahe ko bukas. Muling ngumiti si Severin bago tuluyang umalis, habang nakatulala pa ring humahanga ang 6 na babae. Ano, pupunta ka sa Drakcom? Sabay na bulalas ni Dayan at Sheila nang marinig nilang aalis si Severin papuntang Drakcom kinabukasan. Oo, ang Tigris Hall ay nasa Drakcom, kaya wala akong magagawa kundi pumunta roon. Tumango si Severin at may bahid ng pananabik nang sabihin. Hindi ko alam kung anong attainment level ng master ng Tigris Hall, pero sana ay isa na siyang Warrior King. Huwag sanang Profound Master lang, dahil kung ganoon ay mas matagal pa bago sila maka-breakthrough. Ngumiti si Dayan at nagsabi, malaki ang Drakcom, halos kapareho ng Southlink City ang antas nito. Isa rin itong napaka-progresibong lungsod na maraming malalakas na tao. Kung nagawa nilang magtatag ng kanilang puwersa doon, tiyak na hindi sila mahina. Bilang Hallmaster, naniniwala ako na isa na siyang Warrior King. Hindi napigilan ni Severin na mapangiti ng mapait at sabihing, hindi tayo nakasisiguro. Laging may maliliit na puwersa sa bawat malaking lungsod, at ang malalaking puwersa ay karaniwang dahan-daw ang umuunlad mula sa pagiging maliit. Lagi talagang mahirap para sa mga maliliit na puwersa na mabuhay sa gitna ng maraming malalaking puwersa. Paano kung pumunta rito sina Manny o Jacob para alamin kung tayo nga ba ay magkasintahan? Ano ang dapat kong gawin kung mangyari iyon? Nag-alala si Sheila habang iniisip ang posibilidad. Pinag-isipan iyon ni Severin at nagsabi, huwag kang mag-alala. Wala silang masasabi kung sabihin mo lang na tayo ay magkasintahan. Bukod pa riyan, hindi ko iniisip na magiging ganoon sila kalakas ng loob na pupunta pa rito para lang alamin kung nagsinungaling ang iyong ama sa kanila. Tumango si Sheila. Okay, ang marinig kang magsabi niyan ay nagbibigay sa akin ng kapanatagan. Ngumiti si Dayan at nagsabi, plano naming mamili ni Sheila, kaya dahil aalis ka bukas, bakit hindi ka sumama sa amin ngayong araw kung wala ka namang ibang gagawin? Agad na pumayag si Severin nang walang pagdadalawang isip. Sige, natapos ko na rin naman lahat ng kailangan kong gawin ngayong araw. Masaya akong sumama sa inyong dalawa at makapagpahinga ng kaunti. Yay! Muntik nang mapatalon sa tuwa si Sheila at pumalakpak nang marinig na sasama sa kanilang mamili si Severin. Ngunit agad niyang napagtanto na hindi angkop ang naging reaksyon niya at nahiyang ibinaba ang ulo. Dahil sa naging kilos ni Sheila, napairap si Dayan kay Severin at nagsabi, hindi mo ba nakikita kung gaano kakahalaga kay Sheila? Sobrang saya niya na pumayag kang sumama sa kanya na mamili. Hindi na napigilan ng puso ni Severin na lumambot, para bang may tinamaan na alon ng damdamin sa kanyang puso. Walang duda na napakaganda ni Sheila, at nakikita rin niya ang pagmamahal ni Sheila para sa kanya nitong mga nakaraang araw. Dahil rin sa pagpupursige ni Sheila at sa katapatan niya sa kanyang nararamdaman kaya tinanggap siya ni Dayan at minsan pa nga ay ipinagtatanggol siya. Matapos maisip ang lahat ng iyon, naghalo-halo ang damdamin sa puso ni Severin. Ano bang nagawa ko para sabay na mahalin ng dalawang babae? Sige, alis na tayo. Bakit ba kayong dalawa parang lutang dyan? Sagot ko lahat ngayong araw. Tumawa si Severin ng malakas at nauna nang lumabas. Halika na, Sheila. Hinila ni Dayan ang braso ni Sheila habang naglalakad papunta kay Severin. Para silang matalik na magkaibigan at talagang magkasundo. Totoo ba talaga na ililibre mo kami ng masarap na kainan mamaya, ha? Nakangiting sabi ni Sheila nang makahabol sa kanila. Sabay-sabay na silang lumabas.
Dahil nasa gitna ng Southlink City ang bahay ni Severin, hindi na nila kailangan pang magmaneho at naglakad na lamang sila papunta sa pamimili. Pagkaraan ng ilang sandali ng paglalakad, palihim na may ibinulong si Diane kay Sheila. Pero, sigurado ka bang ayos lang iyon? Namula agad ang mukha ni Sheila matapos marinig ang sinabi ni Diane. Siyempre, sige na, gawin mo na lang ang sinabi ko. Ngiting mayabang na sagot ni Diane. Tingnan natin kung may lang siya. Sige, gagawin ko ang sinabi mo. Tumanggo si Sheila, at agad silang pumwesto sa magkabilang gilid ni Severin at sabay na kumapit sa kanyang mga braso. Sandali lang, Sheila, mukhang hindi ito magandang ideya. Hindi naman natarante si Severin nang kumapit sa kanya si Diane, ngunit labis siyang nailang ng dalawang magagandang babae ang sabay na humawak sa magkabilang braso niya. Ang mga naiinggit na tingin mula sa paligid ay lalo lang siyang pinapahiya. Sa totoo lang, unang beses pa lang niyang maranasan ang ganoong bagay kahit siya pa ang master ng War Gods. Bago pa makapagsalita si Sheila, nagsalita na si Diane sa gilid. Alam mo ba kung gaano karaming tao ang naiinggit sa iyo dahil may dalawang babae ka? Bakit ka nahihiya? Hehe, akala ko mas matapang ka kahit pa ikaw ang master ng 4 na War Gods. Sandaling tumigil si Diane at muling nagsabi. Isa pa, dahil tayong tatlo ang magkasamang namimili, mas mailang si Sheila kung ako lang ang hahawak sa kamay mo at siya hindi. Para siyang taga-sabit lang noon. Hindi tumigil sa malakas na tibok ang puso ni Sheila. Unang beses niyang namili kasama si Severin habang nakakapit sa kanyang braso, at napuno ng tuwa at kaba ang kanyang puso dahil pakiramdam ng lahat sa paligid ay asawa siya ni Severin. Hindi alam ni Severin kung paano sasalungatin ang katwiran ni Diane dahil may saysay naman ang mga salita nito. Sige na, hindi na kita aasarin. Para kang lutang na lutang. Sa kabutihang palad, binitiwan din siya ng dalawang babae matapos silang maglakad ng ilang minuto na magkahawak sa kanya. Mas gumaan ang pakiramdam ni Severin dahil doon. Walang duda, ang mga mapang-usisang tingin ng mga tao sa paligid ay labis siyang nahihiya. At hindi siya sanay makipaglandian sa mga babae. Hindi siya tulad ni Stanley o ilang mga mayayamang kabataan na sanay maglakad na may kasamang ilang babae sa magkabilang braso. Hindi pa sanay si Severin sa ganoong uri ng sitwasyon. Nakarating na tayo sa Southlink City, Ama. Ano ang susunod nating gagawin? Sa sandaling iyon, tinanong ni Manny si Jacob habang nasa loob ng kotse na nakaparada sa gilid ng kalsada. Matapos siyang sampalan ng 2 beses ng kanyang ama, nagkaroon si Manny ng bagong paghanga rito. Pakiramdam niya ay matalino ang kanyang ama, tuso at mahusay mag-isip. Marami pa siyang dapat matutunan mula rito. Subukan muna nating alamin kung tunay na magkasintahan sila. Kapag hindi, maaari nating ipitin si Zacarias. Sagot ni Jacob matapos ang maikling pag-iisip. Kung totoo naman, baka kailangan nating paunahin ang plano na ipa-assassinate si Severin sa Grand Elder at Second Elder. Ayaw kong hintayin pa na makasal si Sheila bago kumilos, dahil ang ibig sabihin yun ay pakakasal ka sa isang balo. Ang pamilya natin ay marangal, at ayaw kong pagtawanan tayo kapag nalaman ng iba na nag-asawa ng balo ang anak ko. Labis na natuwa si Manny sa narinig at agad na pumayag. Tama ka, Ama. Wala namang pakialam kung tunay o hindi ang relasyon nila ni Sheila, dahil papatayin pa rin natin siya balang araw. Hindi ko kakayaning malimutan ang kahihiyan ng apihin niya ako hanggat hindi siya namamatay. Bukod pa riyan, kung buhay pa siya, baka hindi ka magkaroon ng pagkakataong maging gobernador. Kahit ako, pakiramdam ko ay hindi patas na agawin niya ang posisyong iyon sa iyo. Kumislap ang kasamaan sa mga mata ni Jacob. Babawiin ko palagi ang dapat ay sa akin. Sa tingin ko noon ay masyado pang maaga matapos ang pagtatalaga para kumilos, at magiging padalos-dalos kung papatayin natin siya agad dahil baka tayo ang maging pangunahing pinaghihinalaan. Ngunit kung totoo ngang magkasama sila ni Sheila, marahil maaga nating maisasagawa ang plano. Tumanggo si Manny. Kahit ano paman, hinding-hindi kakayanin ng batang iyon ang Grand Elder at Second Elder natin. Basta't hindi siya makakatakas, tiyak na mamamatay siya agad, at walang ebidensyang mag-uugnay sa atin sa kanyang pagkamatay. Walang makakaalam kung mananahimik tayo. Kung sakaling may mangyari, luluhod na lang tayo, hihingi ng tawad,
at magbabayad kay Regan para magpatotoo para sa atin at ipakita ang ating pagiging inosente. Hoy, sir, hindi ba si Severin iyon? May gulat sa mukha ng driver habang tinuturo ang isang plaza hindi kalayuan. Kabanata 805, siya nga, kasama niya ang kanyang asawa, at yung babae mukhang si Sheila. Namimili ba siya kasama ang dalawang babae? Naging madilim ang ekspresyon ni Manny nang makita ang sitwasyon. Nakakainis. Bakit ba laging sa kanya nahuhulog ang mga babaeng gusto ko? Sandali siyang natigilan bago sinabi sa kanyang ama. Kung titignan mo, maaaring totoong magkasintahan sina Severin at Sheila, kung hindi sana siya sumama sa pamimili kasama siya at ang kanyang asawa. Nakakailang sana para sa kanya sa ganoong sitwasyon. Nanatili pa siya sa Southlink City nang mag-isa kahit bumalik na ang kanyang pamilya sa Brookborn. Tumango ang driver bilang pagsang-ayon. Kung iisipin mong mabuti, hindi nagsinungaling sa atin si Zacarias, at hindi na rin kailangan pang subukan sila. Malamang nasa puntong magpapakasal na sila. Swerte ni Severin na nagkaroon ng dalawang magagandang asawa. Naikuyong ni Manny ang kanyang kamao at galit na nagsabi, sana mapatay ko na si Severin ngayon din, Dad. Naiinis talaga ako. Umiling si Jacob. Kahit gaano mo man gustong patayin siya, hindi ang tamang oras ngayon. Kapag pinatay mo siya ngayon, kailangan mo ring patayin sina Diane at Sheila, kung hindi malalaman nila na tayo ang pumatay sa kanya. Ano ang gagawin natin kung magsumbong sila sa isa sa mga war god? Bukod pa roon, hindi pa handa ang ating dalawang elder. Kung papatayin nila siya, dapat gawin iyon sa gabi habang nakasuot ng maskara. Mas mabuti na walang makakita sa mukha ng dalawang elder para hindi sila makilala. Kahit na sobrang inis ni Manny, naintindihan niya ang loika sa sinabi ni Jacob. Sa huli, mapapabulalas na lang siya at nagsabi, sige. Hayaan na lang natin siyang mabuhay pa ng 1 o 2 araw. Pero pwede mo pa rin silang subukan kung talagang may relasyon sila. Malay mo, nagsinungaling lang si Zacarias sa atin at agad niyang sinabi sa kanyang anak ang tungkol dito. Maaaring lumabas lang si Sheila para maglakad kasama sina Severin at ang kanyang asawa, at hindi yun sapat na ebidensya ng relasyon nila. Posible ring sinadya niyang sumama para lang hindi tayo maghinala. Paliwanag ni Jacob kay Manny. Nagliwanag ang mga mata ni Manny nang marinig iyon. Tama ka, Dad. Pupuntahan ko sila at aalamin ko kung ano ang nangyayari. Agad na binilisan ni Manny at ng kanyang mga bodyguard ang kanilang lakad at nagtungo sa direksyon ni Severin. Nagpanggap siyang nagkataon lang na nakita sila habang lumalapit kina Severin, Diane, at Sheila. Kung hindi ba naman ang gobernador? Ang tagal na nating hindi nagkita, sir. Magalang nang umiti si Manny at binati si Severin. Manny, bakit nandito ka? Agad na napakunot ang noo ni Severin. Matapos tawagan ni Zacarias si Sheila kahapon tungkol sa pagbisita ng mga lads sa mga Ballards, tila malinaw na dumating si Manny para subukan ang relasyon nila ni Sheila. Kahit hindi kinatatakutan ni Severin ang mga lads, ayaw niya ng dagdag problema dahil kay Sheila. Bawat segundo ng bawat araw ay napakahalaga para sa kanya. Hinarap siya ni Sheila at nagtanong, oo nga, Mr. Manny, bakit nandito ka? Narinig ko mula sa tatay ko kahapon na pumunta ka sa bahay namin para mag-propose sa akin. Hindi pa ba malinaw ang sinabi ng tatay ko? Hindi napigilan ni Manny ang mapatawa at sinabi na, huwag niyo akong maintindihan ng mali, pumunta ako dito sa Southlink City dahil may kaibigan akong ikakasal sa loob ng 2 araw. Inanyayahan ako sa kasal, kaya napagdesisyonan kong pumunta ng mas maaga ng ilang araw. Pagkatapos ay ngumiti siya kay Sheila at sinabi na nakakagulat na nasa relasyon ka na pala sa gobernador, Miss Sheila. Isa kang kaakit-akit, maganda, at banayad na babae. Sana'y nakapiling ko ang isang tulad mong kaakit-akit, maganda, at banayad habang buhay, pero hindi ko naisip na ikakasal ka na pala kay Mr. Severin sa lalong madaling panahon. Isang bodyguard sa likuran niya ang nakipag-cooperate kay Manny at nagsabi na oo. Noong appointment ceremony kamakailan lang, napansin namin na ang relasyon niyo ng gobernador ay hindi katulad ng magkasintahan. Sinabi ko yun dahil hindi naman kayo masyadong nag-usap noong araw na iyon, kaya hindi talaga namin inisip na magkasama kayo. Nang marinig yun ni Severin, malamig siyang ngumisi at ipinaliwanag na,
Inaasahan niyo bang magyakapan kami sa isang formal na okasyon? Hindi ba't hindi iyon nararapat? Oo, at saka, wala kayong pakialam kung magkasama kami o hindi. Pagkatapos ay iginala ni Sheila ang mga mata kay Manny. Hindi ako kailanman maaakit sa isang taong katulad mo, kahit pa magkasama kami ni Severin o hindi. Mabilis na kumibot ang labi ni Manny ng ilang beses bago siya napilitang ngumiti ng alanganin. Wala pang tiyak, hindi ba Miss Sheila? Siguro hindi ka naaakit sa akin ngayon dahil nasa isang relasyon ka, pero baka may pagkakataon na magustuhan mo rin ako kung hindi ka kasama niya. Bukod pa rito, hindi mo ako gusto dahil hindi mo pa ako lubos na nakikilala, at maaaring magbago ang pananaw mo sa akin kapag nakilala mo na ako ng mas mabuti. Hehe, bakit ko pa kailangan kang makilala? Isa ka lang siga at manyak na nananakit ng mga mahihinang babae. Kung hindi gobernador si Severin, tiyak na tinangka mo ring agawin si Diane sa kanya. Napatawa si Sheila at mas lalong nainis sa taong kaharap niya. Malamig na ngumiti si Severin at nagsabi na, "Pakiusap, huwag mo na kaming hadlangan, Mr. Manny." Ano raw ang sinabi niyo? Galit na nagnalit ang mga ngipin ni Manny at gustong-gustong sakalin agad si Severin. Mabilis na kumibot ang gilid ng kanyang labi ng ilang beses, at muling nagnalit ang mga ngipin bago sinabi na, "Huwag mong isipin na dakila ka na dahil gobernador ka. Subukan mong huwag sumunog ng napakaraming tulay para mas madali ang buhay mo sa hinaharap. Pasensya na, pero wala akong interes na bumuo ng tulay kasama ang basurang katulad mo." Naging bahagyang nainip si Severin at dumaan na lang sa kanila kasama ang dalawang babae. Para lalo pang ipakita ang kanyang punto kay Manny, kusa niyang inilagay ang kanyang braso sa baywang nina Diane at Sheila sa isang napakaintimong paraan. Mabilis na bumilis ang tibok ng puso ni Sheila nang epatong ni Severin ang kanyang kamay sa kanyang baywang, at labis siyang napuno ng kaligayahan. Kung pagbabatayan ang kilos nila, halos sigurado ako na sila nga ay magkasintahan. Tinawag siya ni Sheila na Severin at hindi gobernador o mister o sir. Tama siya, lumakad din ito na nakayakap sa kanya, kaya mukhang hindi tayo niloko ni Zacarias. Lalaki si Severin, kaya maliban na lang kung hangal siya, napakaayos lang na manatili siya sa piling ng isang napakagandang babae. Dalawa sa mga bodyguard ni Manny ang nagpapaalala sa kanya. Si Manny ay nagngalit ang mga ngipin at sinabi na tama ka. Maliban na lang kung tanga si Severin, hindi niya hahayaan na mawala ang ganoong kagandang babae. Malamang ay tunay na magkasintahan sila. Panahon na para hayaan natin ang Grand Elder at Second Elder na ipatupad ang plano ng mas maaga. Pagkasabi noon, agad na pinangunahan ni Manny ang mga bodyguard pabalik sa kotse na puno ng galit. Si Sheila ba talaga ang kasintahan ni Severin? Medyo nagkaroon na ng ideya si Jacob matapos makita si Manny na bumalik na may madilim na ekspresyon. Tumango si Manny. Sabihin mo na lang sa ating Grand Elder at Second Elder na ipatupad na ang plano. Baka mauwi pa sa pagpapakasal si Sheila sa kanya kapag nagtagal pa tayo, at ayokong magpakasal sa isang balo. Sige, tumango si Jacob pagkatapos ay lumapit sa kotse sa likuran at ipinaabot sa Grand Elder at Second Elder. Inutusan niya silang hanapin ang pinakamagandang pagkakataon na mas mabuti kung sa gabi kapag lumabas ng mag-isa si Severin para patayin ito. Matapos ang pamimili ni Severin, Diane, at Sheila, nagpasya ang tatlo na magtanghalian. Kinaumagahan na lamang muling lumabas si Severin ng mag-isa. "Sir, narito na ang pagkakataon natin." Umalis si Severin mula sa bahay ng mag-isa. Palihim na sinusundan ng Grand Elder at Second Elder si Severin, at agad nilang tinawagan si Jacob nang makita nilang lumabas ito ng bahay. "Ganun ba? Ayos. Sa inyo ko na iniiwan kung kailan ang pinakamagandang oras para kumilos." Laking tuwa ni Jacob matapos marinig iyon. Ngunit hindi nagtagal, tumawag muli ang Grand Elder at Second Elder. "Kumusta ang nangyari?" tanong ni Jacob nang may kaba ng agad pagkarinig ng tawag. "Sir, aalis siya papuntang Draccom. Sinundan namin siya hanggang sa makarating siya sa paliparan, at matapos ang aming pagsisiyasat, nalaman namin na bumili siya ng tiket papuntang Draccom. Nakasakay na rin siya sa eroplano," ipinaliwanag ng Grand Elder kay Jacob. "Perpekto, wala nang mas magandang pagkakataon kaysa rito." Mas lalo pang natuwa si Jacob nang malaman niyang pumunta si Severin ng mag-isa sa Draccom.
Maaari kayong dumiretso sa Drakcom ngayon din. Dahil nag-iisa siya, ang kailangan na lang ay hanapin ninyo ang isang liblib na lugar para patayin siya. Siguraduhin lang na palihim ninyo itong gagawin. Kung mamamatay siya sa isang lugar na kasing layo ng Drakcom, mas lalo tayong malalayo sa anumang pagbibintang. Malamang ay nasa antas na 5 o 6 siya bilang Warrior King, kaya dahil pareho kayong nasa antas na 7, hindi dapat mahirap ang pagpatay sa kanya. May gantimpala kayong matatanggap matapos ang lahat. Gagawin namin ang lahat, sir. Sa ngayon, makakabili lamang kami ng ticket para sa susunod na flight, ngunit kapag nakarating kami roon, maaaring hindi na ganoon kadali hanapin siya sa napakalaking lungsod. Ngumiti ng mapait ang Grand Elder. Sa kabila ng matagumpay na pagsunod nila kay Severin sa paliparan, hindi na sila nakasunod pa dahil wala silang nabiling ticket papuntang Drakcom. At dahil halos kasinlaki ng Southlink City ang Drakcom, hindi magiging madali para sa kanila na matagpuan siya kung mananatili lamang siya roon ng 1 o 2 araw. Paano kung tawagan ko ang isang kaibigan kung nagtatrabaho roon? Siya ang pinuno ng mas maliliit na puwersa sa Drakcom, kaya ipapakiusap ko sa kanya na salubungin kayo pagdating ninyo. Bibigyan ko rin sila ng abiso para magpadala ng mga tauhan upang sundan si Severin bago pa kayo makarating. Naniniwala akong mas magiging madali iyon, sabi ni Jacob matapos pag-isipan. Ayos pakinggan, sir. Magdadala kami ng magandang balita sa inyo sa lalong madaling panahon, sagot ng Elder bago ibaba ang tawag. Si Severin ay nasa flight noon, at isang napakagandang babae ang nakaupo sa tabi niya. Dahil wala siyang ginagawa, nagpasya siyang ipikit ang mga mata para makapagpahinga. Ngunit hindi niya inasahan na isang mayamang lalaki na nakasuot ng puting suit ang lalapit sa kanya bago pa man siya makapikit. Ang lalaki ay nagsabi, "Let me sit here, dude." Nang makita si Severin na ipinikit ang mga mata, bahagyang tinadyakan siya ng lalaki at sinabi, "Bibigyan kita ng 15,000 dolyar. Ayos ba?" Binuksan ni Severin ang mga mata at tiningnan ang lalaki, na may payat na pangangatawan, katamtamang tangkad, at mayabang ang dating dahil sa bahagyang pagkakakiling ng ulo nito. Bago pa man makasagot si Severin, ang magandang babae sa tabi niya ang agad na nagsalita. "Huwag mo siyang payagang umupo dito. Bibigyan kita ng doble sa inalok niya." Agad nang umiti ang mayamang lalaki at nagsabi, "Tadhana na ang nagdala sa atin sa iisang flight, Miss Yolanda. Hindi ba talaga pwede na umupo ako sa tabi mo kahit sandali lang?" Ang babae na katabi ni Severin ay tila kakilala ng lalaki, at base sa paraan ng pagsasalita nito, mukhang may gusto siya kay Yolanda. Ngumiti si Yolanda ng malamig. "Pasensya na, pero ayokong umupo sa tabi ng isang nakakainis na tulad mo, Pearl. Ilang beses ko bang sasabihin na hindi kita tipo? Napakahirap bang intindihin nun?" Malakas ang boses ni Yolanda kaya napatingin ang ilang tao sa paligid nila. Dahil dito, labis na nahiya si Pearl at namula pa ang mukha nito. "Bibigyan kita ng 45,000 kung papayagan mo akong umupo dyan." Gritted his teeth si Earl at tinaasan pa ang alok. "Huwag mo siyang pakinggan. Bibigyan kita ng 60,000 dolyar. Lalong tinaasan ni Yolanda ang alok dahil ayaw niyang makaupo si Earl sa tabi niya. Hindi alam ni Severin kung paano magre-react nang magsimula ang dalawa sa parang bidding war para lang sa isang upuan. "Bibigyan kita ng 100,000. Galit na si Earl at agad na nag-alok ng ganoong halaga ng walang pag-aalinlangan. Natahimik si Yolanda, ngunit maya-maya ay sinabi niya kay Earl, "Sira ka ba, Earl? Magbabayad ka ng ganyang kalaki para lang sa isang upuan. Sa tingin mo ba sulit yun para lang makaupo sa tabi ko ng sandali?" Para kay Yolanda, isang ang baliw si Earl na may sobrang radikal na ugali. Isa iyon sa mga dahilan kung bakit hindi niya ito gusto. Ngumiti si Earl at nagsabi, "Miss Yolanda, ito ay patunay lamang kung gaano kita kamahal. Walang problema sa akin ang gumastos ng 100,000 para lang makaupo sa tabi mo dahil wala kang katumbas na halaga para sa akin." Inaasahan na niyang ibibigay ni Severin ang upuan, ngunit sinabi ni Severin, "Hehe, nakakaaliw kayong dalawa. Naisip niyo ba kung gusto ko bang ibenta ang upuang ito bago pa kayo nagsimulang mag-negotiate ng presyo?" Nang marinig iyon, nanlungo ang mukha ni Earl at sinabi kay Severin,
Makakakuha ka ng 100,000 kung papalitan mo lang ako ng upuan. Hindi araw-araw may pagkakataong kumita ng libreng pera. Laking gulat ni Earl nang ngumiti si Severin at sinabi, "Ginoong Earl, pasensya na, pero akin ang upuang ito, at ayokong makipagpalit sa iyo." Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Matindi ang panginginig ng labi ni Earl, dahil hindi niya akalaing tatanggihan siya ni Severin kahit na hindi pa man tinaasan ni Yolanda ang kanyang alok. $100,000 ang pinag-uusapan natin dito. Pag-isipang mabuti bago mo tanggihan. Naging masama ang ekspresyon ni Earl at muling sinabi kay Severin, "Bukod pa riyan, dapat naiintindihan mo kung ano ang ibig sabihin kung mag-alok ng 100,000 kapalit lang ng pagpapalit ng upuan mo." Sobrang inis na ni Earl at nagsimula na siyang manakot kay Severin. Gayunpaman, dahil naroon ang babaeng pinapangarap niya na si Yolanda, nagpasya siyang huwag munang tawagin ang kanyang mga tauhan dahil nais niyang ipakita ang kanyang pagiging maginoo sa kanya. Tiningnan ni Yolanda si Severin na may pagkagulat dahil hindi niya inaasahan na tatanggihan nito ang pera. Bahagyang ngumiti si Severin. "Wala akong ideya kung ano ang gusto mong iparating. Pero ito ang upuan ko at dito ako uupo, ayokong tumanggap ng pera mula sa inyo, okay? Ang lakas ng loob mo. Hintayin mo lang, babalikan kita para dito." Galit na ikinuyom ni Earl ang kanyang kamao, at tiningnan si Severin ng masama, saka tumalikod at bumalik sa kanyang upuan sa likuran ng eroplano. Hehe, alam mo ba kung sino si Earl? Naging mausisa si Yolanda tungkol sa binatang katabi niya at nagsimula ng pag-uusap dito. Ngumiti si Severin at nagsabi, "Wala akong pakialam kung sino siya, pero baka pinagbigyan ko pa siya kung maayos ang pakikipag-usap niya sa akin kanina." Sa kasamaang palad, nagyayabang siya nang lumapit sa akin at sinipa pa ako. Bakit ko pa siya pagbibigyan, kung ganoon? Haha, hindi mapigilan ni Yolanda na matawa sa sagot ni Severin. "Hindi ka ba natatakot na mapahamak? Si Earl ay galing sa isang pamilyang pangatlong antas sa Drakcom. Sigurado akong alam mo kung gaano kakapangyarihan ang mga angkan ng mga mataas na uri sa Drakcom." Ngumiti si Severin at nagsabi, "Okay lang. Kung sasaktan niya ako, wala akong magagawa kundi lumaban din. Medyo kumpiyansa ka sa sarili." Muling natawa si Yolanda. Siyempre naman, tumawa si Severin. Dahil sa matinding kuryosidad, tumayo si Earl para sumilip sa unahan. Mas mabuti na sanang hindi na lang siya nakialam, dahil nakita niyang ang malamig na si Yolanda ang siya pang kusang nakipag-usap kay Severin, at masaya pang nagkukwentuhan at nagtatawanan ang dalawa. Malayo siya para marinig ang pinag-uusapan nila, pero ang ngiti sa mukha ni Yolanda ay lalo lamang nagpasama ng loob niya. Buwisit, malamang manyakis ang lalaking iyon. Alam niyang mayaman ang pamilya ni Yolanda kaya tinanggihan niya ang alok ko ng 100,000 dahil gusto niya itong pakasalan. Kapag nagtagumpay siya, wala na siyang iintindihin sa buong buhay niya. Mariing ikinuyom ni Earl ang kanyang kamao at nagngalit ang mga ngipin. Benny, anong nangyayari sa iyo? Huwag mo akong takutin, Benny," biglang sigaw ng isang babae na agad na nakakuha ng atensyon ng lahat. Isang batang lalaki na mga 7 o 8 taong gulang ang nawalan ng malay. Mapatla ang kanyang mukha, nangangitim, at nanginginig ang buong katawan na para bang wala na siyang kontrol sa sarili. Mabilis na tumakbo ang flight attendant nang marinig ang sigaw. Kabanata 810. Nang makita ng flight attendant ang nangyari, agad niyang sinabi sa kanyang kasamahan na ipaalam ito sa kapitan bago siya nagtanong ng may kaba, "May doktor po ba sa eroplano?" Tumayo agad si Severin nang marinig iyon at lumapit sa kanya. "Ako ay isang doktor, hayaan mong suriin ko ang kondisyon ng bata." Hehe, inakala kong mayaman siya nang tanggihan niya ang alok ko. Pero mukhang isa lang pala siyang mahirap na doktor. Ang pakialamerong si Earl ay lumapit at agad nang umisi nang marinig ang sinabi ni Severin. Sa kanyang palagay, tama ang hula niya kanina na sinusubukan lang ni Severin na makuha ang puso ni Yolanda sa pamamagitan ng pagtanggi sa $100,000 na inalok. Pagkatapos ng lahat, si Yolanda ay pinakamamahal na anak ng kanyang pamilya, at ang mapang-asawa siya ay magdadala ng karangyaan at kayamanan sa buong buhay. Salamat sa Diyos at may doktor. Masasabi mo ba kung ano ang problema sa kanya?
Ang flight attendant ay nakahinga ng maluwag. Hindi sumagot si Severin sa kanya. Binuhat niya ang bata, inihiga, at pagkatapos ay itinagilad ang ulo nito. Nagsimula nang bumula ang bibig ng bata noon. Nang makita iyon ni Earl, agad niyang pinag-cross ang kanyang mga kamay sa dibdib at nagkomento. Namumula ang mukha niya at bumabula ang bibig. Malamang ito ay food poisoning. May nakain ba siyang masama? Hindi ako doktor, pero sa nakikita ko sa sintomas niya, baka hindi na siya umabot hanggang makalapag ang eroplano. Food poisoning. Ano na ang gagawin ko ngayon? Paano ka nagka-food poisoning, Benny? Ang mga tuhod ng ginang ay nanghina sa sobrang takot matapos marinig ang sinabi ni Earl, at agad siyang napaupo sa sahig na hindi alam ang gagawin. Lumingon si Severin kay Earl na may malamlam na mukha at nagsabi, "Huwag kang basta-basta nagsasalita kung wala ka namang naiintindihan. Epilepsy lang ang sakit ng batang ito." Pagkatapos niyang pag-alitan si Earl, sinabi niya sa ina ng bata, "Huwag kang mag-alala, ginang. Hindi malala ang kondisyon niya, at magagamot ko siya agad." "Talaga, maraming salamat, doktor. Hindi ko alam kung saang ospital ka nagtatrabaho. Pagkababa natin, nangangako akong magpapadala ako ng prutas sa ospital ninyo." Nakahinga ng maluwag ang ginang matapos marinig ang sagot ni Severin. Nagalit si Earl matapos pabulaan na ni Severin ang kanyang sinabi. Hindi naman kasi siya doktor at wala siyang alam tungkol sa mga ganoong bagay. Ngumiti si Severin at sinabi sa ginang, "Ginang, hindi mo na kailangang magpadala ng prutas o kung ano pa. Bilang mga doktor, tungkulin naming tumulong kung saan man at kailan man na kailangan ang serbisyo. At saka, hindi rin ako nagtatrabaho sa ospital." Nagulat ang ginang nang marinig niyang hindi nagtatrabaho sa ospital si Severin. Pagkatapos ay ngumiti siya at nagtanong, "May sarili ka bang klinika kung ganoon?" Ngunit hindi niya inaasahan na maglalabas si Severin ng pilak na karayom habang nakangiti, "Klinika, wala rin akong klinika." "Sandali lang. Kung wala kang klinika at hindi ka rin doktor sa ospital, may lisensya ka ba para mag-practice ng medisina?" Itinanong ni Earl kay Severin na para bang nakahanap na naman siya ng paraan para atakihin ito. Umiling si Severin, "Wala ako, pero hindi ko iniisip na mahalaga iyon hanggat mahusay ang doktor at kaya niyang pagalingin ang mga may sakit." "Kahanga-hanga, wala ka palang lisensya para mag-practice ng medisina. Sa tingin ko nagsisinungaling ka. Isa ka lang pekeng manggagamot, at pinakamalala pa." Napahiya si Earl kanina, pero nang malaman niyang wala palang lisensya si Severin, agad niyang sinabi sa ginang, "Isa siyang manloloko, ginang. Hindi ka ba natatakot na baka ikamiti ng anak mo ang paggamot niya?"